Wala namang ganap ngayong araw, wala namang bago, as usual pa rin. Kumbaga maghuhugas ng plato, kakain, maliligo si mama. Tapos ayun nga, pagkatapos niya maligo ay nilagyan ko muna ng agua oxinada itong part ng binti niya. Kasi nagsusugat nga. Hindi namin alam pero may lumalabas nga na tubig dito kasi manas pa rin yung paa niya. Hindi naman namin mapa-check up gawa nga ng wala rin naman budget. Kumbaga saktuhan lang. Kapag may nagdo-donate, dun lang ako nakakabili ng diaper. Tapos yung kinakain naman namin ay galing sa relief o ayuda na binigay nung kamakailan lang. So ayun, dasal-dasal lang ako na si Lord ang bahala sa amin kung ano mangyayari dahil nga hindi ako makapagtrabaho kaya walang pumapasok na pera sa amin. So pagkalagay ko ng agua oxinada ay nilagyan ko naman ng betadine para matuyo tapos tinakpan ko nitong gasa. Mabuti na nga lang at meron pang natira sa binigay sa amin noong nasa ospital pa si mama, binigay ng hipag niya. So after ko ngang malagyan na ng gasa itong binti ni mama ay susuotan ko naman siya ng tsinelas gawa nga ng gusto niya daw lumabas. Pero bago yun ay tinupi ko muna itong mga damit na nalaban ko pati mga sapin niya sa wheelchair. And kung mapapansin nyo nga halos dahan-dahan na lang talaga yung kilos ko dahil nga sumasakit yung dibdib ko kapag ka masyadong nagmamadali sa ginagawa o masyadong napapagod. Dahil nga mag-isa lang naman ako dito na nag-aasikaso sa kanila kaya hindi ko na lang din minamadali yung mga bagay-bagay na ginagawa rito. Dahil mahirap naman din baka mamaya ako naman yung ma-over fatigue tapos magkasakit. So ayun, control lang. Kaya kung mabibisita kayo dito sa amin ay medyo magulo pa nga yung bahay gawa nga ng hindi ko nga ganong minamadali lahat. Tapos eto, susuotan ko na siya ng tsinelas at lalabas na nga kami. Para nga daw mahanginan naman siya at makakita ng ibang view na hindi naman puro dito lang sa loob ng bahay. Medyo mabigat pa nga talaga yung kaliwang binti ni mama as in parang 2 kilo yata. Bali, kaliwang katawan niya kasi yung na-stroke and hanggang ngayon ay paralyzed pa rin pero medyo may nararamdaman na kahit papano. Sayang nga lang at hindi ko siya napa fully therapy, kumbaga nakaka-4 na session pa lang so kulang pa ng 4 pa. Sa totoo nga lang parang medyo may pagsisisi ako noon na dapat hindi na lang muna ako nagnegosyo. Sana pinangpa-therapy ko muna ni mama, inuna ko muna sana yun. Kumbaga masyado kasi akong nag-aalala. Yun kasi yung mahirap sa akin. Masyado kong inaalala lahat ng bagay, sinusolusyunan ko lahat. Kaya ang nangyayari, mas parang lumalala pa, nagkakaroon ng problema kagaya nung sa mga utang ko dati na hanggang ngayon meron pa akong hindi nababayaran. Kasi nga lalo pagka may time nagipit kami, as in walang wala, so lumalapit na naman ako sa mahihiraman ko. Tapos ayun, parang naiipon lang ng naiipon yung problema. Kaya naman sa lahat po ng mga pinagkakautangan ko, pasensya na po talaga dahil sa nangyari ay hindi ako makapaghulog pa. At maraming salamat po sa pangunawa. At ayun nga, kung mapansin nyo, nandito na naman kami sa loob kasi nga ang trip ni mama ay 5 minutes lang niya gustong lumabas tas babalik na naman. O paano, hanggang dito na lang muna. Thank you.